Today on Chloe's Inbox. Hi Chloe, hihingi lang sana ako ng advice regarding sa status ko ngayon. I am married pero hindi na kami ng asawa ko. Magkasama pa kami sa isang bahay pero wala na kaming pakialamanan sa isa't isa. May kanya-kanya na kaming buhay at ginagawa. Hindi pa nga lang ako nakabukod kasi hindi pa naman ako financially stable. Pero nag-decide na ako na by the end of this year, I will have to stand on my own. We have 3 kids. 2 sa kanila, maliit pa, kaya medyo hirap din akong magdesisyon. Pero hindi na namin mahal ang isa't isa. Nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang relasyon. At kahit nagkakabalikan kami, hindi naman nag-work at hindi na kami masaya. Gusto ko lang humingi ng advice kung tama ba na tuluyang umalis na ako dito with my kids o magstay na wala namang nangyayari. Panay sumbatan lang din naman. Nahihirapan na rin naman ako dahil panay din ang tanong niya kung kailan kami aalis. Please hide my identity. God bless po and just call me Miss S. Alam mo Miss S, ang sabi sa akin ng nanay ko, and I think it's true, no? Ang nagdadala daw talaga ng pamilya, mostly babae. Ang ikinakaayos ng isang pamilya ay babae. Kinakaganda nito, ikinakabuo nito. Kasi tayo yung mga matiisin talaga. And I really believe that. For the longest time, single parent ako kasi hindi ako enduring na tao eh. Ako yung tipong pag talagang, probably because wired differently ako eh. Ewan ko lang. Pero I'm not the type kasi na magtitiis talaga. But that's me, okay? You know, being alone is not a bad thing. Lalo na kapag kaya mo naman. You are still with your husband and the way I see it, you're still both trying. Kasi madalas pa kayong magsumbatan. Di ba nga, sabi mo, tinatry nyo naman. Kaya siguro hindi nag-work kasi parehas din naman kayong nagkaroon ng kasalanan or probably one of you meron pang third party. Ay, wala talagang mag-work sa inyong dalawa kapag ka ganon. One thing I've learned in this life, whether it's relationship or work-related or marriage, for a union or a team to thrive, you should learn how to respond intelligently over unintelligent treatments. Pag-aralan mo yan and things will change dramatically. 3 kasi ang anak mo. You gave him 3 kids. So I think it's worth, giving it one last try. Kasi pamilya naman kayo eh. And baka lang nakakalimutan mo, prayer really works, So pray for your marriage, pray for yourself, pray for your husband. Para, alam mo yun, most importantly, you pray for strength, you pray for endurance para ma-endure mo itong challenge na meron kayo ngayon sa buhay nyo. Because for a marriage to work, kailangan mo talagang maging enduring na tao. You have to be blind sa mga nakikita mong hindi maganda. Minsan din kailangan mong maging bingi sa mga naririnig mo na hindi rin maganda. And you have to be really very forgiving. I believe you can still turn things around if you put your heart into it. Sayang naman. Maganda pa rin ang, alam mo yon, tumatanda kang may tagahilot ng paa mo pag masakit na ang rayuma mo. Why not invite your husband over dinner? Mag-usap kayong dalawa. Kayong dalawa lang. Talk about yourselves. Talk about your relationship. Talk about the kids. Siguro sa public resto para mahiya kayong magsumbatan. But one with a good ambience para mahiya kayong, alam mo yun, magkasumbatan doon. And who knows, baka hindi kayo dumiretsyong umuwi, if you know what I mean. Diba? I can always tell you to go ahead and move out if that's really what you want. The question is, yung ba talaga ang gusto mo? And can you even stand for what you will eventually decide to do? Madaling umalis, madaling makipaghiwalay kung kaya mo. Kung yan talaga ang gusto mo, mag-prepare ka sa kailangan mong gawin. What do I mean by that? While you're preparing, yung mga anak mo, lumalaki na sila, 'di ba? O mag-prepare ka, mag-double time ka, maghanap ng pera para meron kang ipon. Hindi ka pwedeng humiwalay nang wala kang pera. Hindi ka pwedeng umalis kung wala kang pupuntahan. Mahirap naman pwede ka umuwi sa inyo if your parents are supportive. Pero kung sisiksik ka doon, tapos mag-aalaga sila ng mga anak mo, that's not fair.
Okay? Dito na papasok yung hindi naman hiningi ng mga anak mo na ipanganak mo sila. Alam mo yon, pero yung generation ngayon, may point talaga sila lagi sa sinasabi nila na, alam mo yon, hindi naman nila hiningi na ipinanganak sila. Yung generation kasi namin, ako boomer ako eh. I was born in the 70s. Yung generation namin, parang ang goal lang talaga nung time na yun, talagang magkapamilya ka. Pero sa panahon ngayon, nag-iisip na. Nag-iisip na ang mga kabataan na nakita kasi nila, na-experience nila, pag hindi ka talaga handa, huwag kang mag-asawa kasi mandadamay ka pa. So, ngayon, you want to move out, you want to stand on your own, that is very much possible as long as kaya mong panindigan at kaya mong gawin. God bless you, Miss S, and thank you for sending me your letter. Hey, thanks for watching. For more exclusive videos and Artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.